Ayan, magandang araw po sa inyo. Paalis ako ng bahay ngayon. At meron akong kailangan puntahan ngayon. So time check muna tayo. Ayan, 1:25 PM. So sila Yuna Chang, si Kuya EG nasa school pa po. Si Aya naman nasa trabaho pa. Mamaya pang 3 yung uwi nila. Meron kasi akong hindi magandang balita sa inyo. Sa tingin ko alam nyo na yun kasi ilalagay natin sa title natin ng video na to eh. Ayan. Mamaya kukwento ko na lang sa inyo kung ano yung mangyayari. Ayan, teka, may nadaanan tayo na mga gumagawa dito. Iniba nila yung bahay dyan, mga ilang araw lang, ang bilis. So yun, balik tayo. Mamaya kukwento ko na lang sa inyo po yung pwedeng mangyari dito sa hindi magandang balita na ito. Kaya ito, paalis ako. Papunta kasi ako ngayon ng gym show ng Haking Gaisha ng trabaho ko. So kailangan ko daw mag-report doon and kakausapin daw nila ako. Actually hindi lang naman ako yung kakausapin nila, marami kami. Gusto rin kasi nilang gawan ng paraan yung problema namin ngayon. Kaya ayun, kaya kailangan talaga natin pumunta dun sa gym show. Ang buhay talaga hindi mo talaga masabi, ups and down. Kumbaga parang may magandang balita, merong hindi. So kailangan talaga ready tayo palagi eh. Buti na lang napaghandaan natin yung ganitong sitwasyon. Kaya hindi naman din ako masyadong nag-aalala. So nang sabi ko sa inyo, napaghandaan ko naman to. Kasi lalo na ngayon dito sa Japan, medyo parang nagkakaproblema sila. Pakita ko lang sa inyo saglit to. Ang ganda ng bahay oh. Tapos tingnan nyo naman yung parking nila. Japanese style talaga, no? Ito medyo lumang bahay na rin oh. Pero pwede na kami sa ganito eh oh. Ito naman ang lawak ng lupa nila oh. Tapos pwede kang magtanim, pwede kang tumambay. Actually sa umaga may mga nagtatanim dito, may-ari dyan. Tapos ito po pala yung park na daanan natin kapag papunta tayo ng train station. Yung park na laging pinaglalaroan nila Yuna Chang at Kuya EG noon. Sobrang lamig po ngayon. Ilang degrees ba ngayon? Feels like 3 degrees. 9 degrees Celsius ngayon pero feels like 3 kasi mahangin eh. Tapos simula next week po, ayan, sumisilip na yung negative degree. Kaya by next week o next week umulan ng snow dito. Usually po talaga kasi every February dito umuulan ng snow. Ayan, dito na po ako sa train station. So magte-train lang tayo ngayon kasi wala tayong sasakyan gamit ni Mama Aya. Ayan, kuha lang tayong ticket dito. So wala kasing stop dito. Jibunde ang kukuha ng ticket. Oh, ayun. Ayan. Kasi ito yung papakita po sa station na bababaan ko. Tapos doon na ako magbabayad ng ticket. Ayan, dito na ako sa taas ng train station. Grabe, lakas ng hangin. Ayan, meron pa tayong ang aga ko pala. Meron pang 15 minutes bago dumating yung train. Yun ang maganda rin sa Japan kasi meron silang oras talaga. May schedule ng train kung anong oras darating. Lamig. Ayan, upo muna tayo dito. Habang nag-aantay ako, kwento ko na sa inyo yung ating lakad ngayon. So yun nga, meron pa akong 15 minutes. Ito kapag mahangin kasi, gumagamit tayo ng mic. Ayan. May ganito para hindi
maingay yung video. Habang wala pa yung train, dito muna ako sa baba. Ang lamig dito sa taas. Kasi open na siya eh. Open train station siya eh. Ayan, kwento lang sa inyo yung nangyari. Ayan, bago ang lahat pala, sa mga hindi nakakaalam, di bali yung trabaho ko po ay factory worker. Sa night shift po ako, panggabi po. And ayun nga, ang sitwasyon kasi namin ngayon, dahil nga medyo pabaksak daw ang mga pagawaan ng mga sasakyan, isa yun sa mga pinagtatrabahuan namin. So ang bala kasi ng company kasi, yung mga night shift kasi, magbabawas muna sila ng mga tauhan. So isa kami dun sa mga maapektuhan po. Ako naman, pwede naman akong ilipat sa day shift. Kaya lang ang problema nga, hindi nila kami pwedeng ilagay doon kasi nga nagbabawas nga ng tao. At hindi naman sila pwedeng magbawas ng tao sa day shift. Para ilipat lang kaming mga nasa night shift. So sa madaling salita, yun, mawawalan ako ng trabaho. Kaya nga, ngayong araw kakausapin kami ng aking kaisa namin at pag-uusapan doon kung ano yung posible na pwede nilang magawa para sa amin, para hindi kami mawalan ng trabaho. So, marami-rami rin kami, hindi lang naman ako. Kumbaga, marami rin naapektuhan. Nakakaawa din yung iba, lalo na pamilyado rin. So, sana magawan ng paraan mamaya ng aking kaisa namin. Ayan, nandito na po yung train na sasakyan ko po. Pakita lang natin tong ating ticket na nakuha kanina doon. Onegaishimasu. Hakuna na dyan. 207 na dyan. Ayo, gozaimasu. Ayan, baba muna ako ng train station. Tapos mula naman dito sa Tatebayashi train station, maglalakad ako ng 17 minutes para makarating doon sa office. Ayan, ito yung labas ng train station. May taxi na rin dito. Kaya lang, mapapagastos pa tayo pag nag-taxi tayo. Lakad na lang. Pero siguro mga nasa ano lang naman yan. Hindi ko rin alam kung magkano mga gastos pag nag-taxi pa ako. Lakad na lang talaga. Para exercise na rin, di ba? 17 minutes lang naman eh. Mabilis na yan. 3 PM pa naman yung schedule ko doon. Ayan, 2:21 pa lang naman. So marami pa akong oras. At saka maganda rin maglakad para makita natin yung labas. Ayan, paglabas ng train station, meron na rito convenience store. Ito po yung labas ng train station. Tatebayashi station po yan. Dito sa Tatebayashi, una akong tumira. Dati dito kami nakatira. Kaya medyo kabisado ko yung lugar din na to. 2 years ago, alam nyo ba, plano rin namin ni Aya na dito sana humanap ng bahay. Kasi kahit papano medyo malapit din naman ito sa Tokyo. Tapos tahimik lang din dito, hindi rin masyadong crowded. Maganda rin yung lugar. Kaya lang kamakailan parang medyo nagbago kasi yung isip namin na tumira dito eh. Para nag-iisip-isip kaming tumira sa Saitama. Naghahanap pa rin kami ng medyo mas malapit pa sa Tokyo. Pansin nyo, walang masyadong sasakyan, walang masyadong tao, hindi rin masyadong mataas ang population dito.
Nakabalik na ako dito sa station. Dumaan lang ako saglit dito sa convenience store, tapos bumili ako ng kape. Ito. Beans Roasters Cafe Latte, silky milk and relaxing sweetness. Yan, ang patanggal ng lamig. Masarap siya. Kaya lang medyo milky. So, di bali kwento ko na rin sa inyo, no, bago ako sumakay ng train. Yung naging usapan doon sa trabaho ko. Good news naman siya kasi maganda naman yung inaalok sa aming bagong trabaho. Panibagong pag-aaralan na naman na trabaho. May kumakaway. Bihira lang yung ganyan na Japanese, ah. Ayun. May sana ba ako? Nakalimutan ko tuloy. Ayun. So di bali, yun na nga po, mawala na kami dun sa trabaho namin na night shift. Tapos, ayun nga, merong sinabi sa aming bagong trabaho, and tinanong kami kung okay daw ba kami dun sa trabaho na yun. Panibagong trabaho, panibagong pag-aaralan na naman, panibagong pakikisama sa mga katrabaho. Ayan. Pero para sa akin, okay lang din naman. Ang mahalaga may trabaho pa rin. Hindi tayo mawawala ng trabaho. So, yun lang naman ang importante. Ayun. So, yun yung napag-usapan lang kanina. Mabilis lang naman yung naging usapan kasi gusto lang nang i-confirm sa amin kung okay sa amin yun. And pinapirma kami ng panibagong contract dun sa trabaho na yun. Ayan, nandito na po pala ako sa bahay. Nakapagpahinga na rin ako kanina. Nandito na rin sila Mama Aya, yun at siyang saka si Kuya AG po. And time check, 6 PM. Magluluto na po tayo. Magluluto tayo nito. Ano ba tawag dito? Search natin. Ara. Ara ang tawag. Ayan, ara. So, ano pala siya? Ano ba tawag dito? Search natin sa Google. Ayan, ito pala siya. Golden Eye Snapper Bones. Yan yung lulutuin natin. Nabili ko siya ng 298 yen lang. Ang mura. Dalawang pirasong ulo na siya na... isang pirasong ulo siya na pinaghati. Ayan. Tapos may mga laman-laman din naman siya. So... Kaya rin ito yung binili ko kasi si Aya, alam niyo po ba, sobrang hilig niya sa mata ng isda. Ay, nung nakita kong malaki yung mata nito, kinuha ko na agad. Tapos, ang gusto niyang luto sa mga ganito is yung mga simpleng luto lang, yung parang kinamatisang isda. Ayan. Tapos, mamaya naman, si Kuya AG kasi, nag-request naman sa akin ng udong daw. Udong na merong tempura. Yun daw ang gusto niya. Bumili na rin ako ng tempura ni Kuya AG. Ito rin yung gusto niyang tempura, yung vegetable tempura. Ayan. Masarap siya.
Ayan, kain po tayo. Si Yunachang busog pa daw eh. Si Kuya EJ naman pauwi pa lang galing school. Nandito na rin po si Kuya EJ. Ayan, kakain na daw siya ng udong niya.